Bakit ang 2026 Mercedes-Benz C63 ay ang kotse na walang bumibili? Sa 671 horsepower 9-speed automatic, torque vectoring at 0 hanggang 6 na po sa ilalim ng 3 segundo, bakit hindi lahat sumasabay? Gusto kong ipaliwanag at ibigay ang 5 dahilan kung bakit ganoon at kung bakit dapat mo munang ipagpaliban ng ilang taon ang pagbili ng susunod mong AMG. Simulan na natin. Kapag tama ang car brand, alam mo na agad. Gumagawa sila ng mga sasakyan na mataas ang demand, bago man o gamit na. Halimbawa, ang BMW M300 at 40. Oo, ang sarap sa pakiramdam niyan. Hindi mo sila makikita na may magandang deal kasi hinahanap sila at gumaganda pa. Lalo ang mga sasakyan bawat henerasyon. Pero sa kasamaang palad, pagdating sa Mercedes-Benz C63, kailangan lang nating tingnan ang 2026 at ikumpara ito sa 2024 kung saan ang 2022 na modelo ay nakabenta ng hanggang 15,000 units sa buong mundo. At ngayon, sa 2025 at 2026, humigit kumulang 5,000 lang ang naibenta ng C63. Kung ikukumpara, parehong pwedeng i-upgrade sa all-wheel drive at may 9-speed automatic transmission ang dalawang modelo. Pero nung 2022, 503 horsepower lang ang meron sa C63S at ang pinakabagong bersyon ay may 671 horsepower at siguradong mangungguna sa lumang bersyon. Kaya anong nangyayari? Bakit hindi ito binibili ng mga tao? Humahaba ang usapan tungkol sa drivetrains dahil pareho silang may magandang gearbox, all-wheel drive at halos magkapareho ang itsura at disenyo. Ang totoo, ang lumang bersyon, yung 2020 ay may 4 na litrong turbocharged na V8 engine na nagbibigay ng napakagandang tunog at napakalakas na torque. Ito ang drivetrain na minahal ng mga tagahanga at loyalista ng AMG sa maraming henerasyon. Ibig kong sabihin, kilala talaga ang Mercedes-Benz sa kanilang mga V8 at V12 pati na rin sa kanilang mga biturbo na makina. Sobrang sikat nila, pero nang nagpasya ang AMG at Mercedes-Benz na ilaan ang karamihan ng puhunan sa 4-cylinder turbo hybrid, nagbago ang lahat. Kasi yung lumang 2022 ay may engine code na tinatawag na M177 na isang hand-built na AMG 4.0 twin-turbo V8 engine. V8 ito na may mga turbo na siksik na nakakabit sa V para mas mabilis ang throttle response. Hanggang 7,000 RPM ang red line at kaya maglabas ng 503 horsepower sa S na bersyon. Ang 516 pound-feet ng torque ay sapat para gawing kapanapanabik ang kotse at may closed deck design ito para sa maximum na tibay kahit mataas ang boost. Yung lumang 2022 ay pangunahing rear-wheel drive, pero kapag S ang kinuha mo, may all-wheel drive ka na. Pareho silang may 9-speed automatic transmission at ang luma ay may electronically controlled limited slip differential. Samantala, sa datos, nabawasan ang bagong kotse ng kalahati ang bilang ng cylinders. Tinawag nila itong 100 at 30 isang 2 litro turbocharged, hand-built, inline 4 na silindrong makina na longitudinal mounted. Direct injected ito at nagpo-produce ng malaking lakas. Isa sa pinakamalakas sa power per displacement liter sa industriya. Malaking tagumpay ito para sa 4-cylinder na makina. Ngayon, pinagsama ito sa plug-in hybrid electric vehicle na teknolohiya. Ibig sabihin, gumagamit ka ng ICE at electric vehicle na lakas para patakbuhin ang sasakyan. Para makagawa ng maximum na horsepower na 600 at 71 kumpara sa 503 ng lumang modelo. Ang balitang mahalaga ay ang 752 pound-feet na torque na nagpapalakas ng hatak ng sasakyan mula simula. Hindi mo iisiping 4-cylinder lang ang makina nito. Maaring parang ganun ang tunog nito, pero sa paraan ng pag-arangkada, parang Ferrari ang pakiramdam. May 9-speed automatic transmission ito, wet clutch system, walang torque converter, at rear bias na electric motor, torque vectoring system. Mas advanced, mas maganda ang handling, mas mabilis ang arangkada, at mas matipid sa gasolina. Kaya sa lahat ng aspeto, mas maganda talaga ang kotse na yon. Malaking improvement ang bagong kotse dahil sa 130 siya. Mas maganda ang takbo, handling, at mas matipid, pero may ilang kahinaan din. Ang pangunahing problema sa bagong henerasyon ng kotse at dahilan kung bakit hindi ito mabili ay ang presyo. Ang lumang kotse noong 2022 ay may base price na humigit kumulang 76,000 at $200. Sa kasamaang palad, pagdating ng 2025, tumaas na ang presyo niyan sa $88,000 bilang base price. Kapag nagdagdag ka pa ng mga option, bigla ka nang magkakaroon ng kotse na aabot sa 105 hanggang 108,000 US dollars para lang makabili ng turbocharged na 4 na silindrong kotse. Kaya alam natin na naging malaking factor ang presyo.
Paano ang pagiging maasahan at tibay? Pagod na rin ang mga tao sa pagkukumpuni ng mga luma at laspag na kotse. Marami sa lumang 6.2 ang nagkaproblema sa paggalaw ng cylinder head, sirang cam lobe at tagas ng langis. Lumipat ba ang mga problemang ito sa mas bagong 4 na litro noong 2022? Karaniwang lumalabas ang tagas sa takip ng balbula, selyo ng turbo at iba pang ganitong problema sa 50,000 hanggang 80,000 milya. Nagdulot din ang hot V ng problema gaya ng natutunaw na hose, mabilis masirang wiring plastic at pagsulog ng langis dahil nasisira ang valve guide sa ulo ng makina. Mabilis ding nasira at napudpod ang mga motor mount dahil sa dagdag na torque. Yung V8 na makina na may dagdag na lakas ay talagang sumira sa mga motor mount at bushing, pati na rin sa buong chassis na napipilipit at nababaluktot, kaya mas napapahirapan ang kotse. Maraming bahagi ng chassis ang madaling masira, umugong at kumakalampag. Sa 2026 iba na naman ang naging mga problema. Hybrid na teknolohiya, palyadong inverter, palyadong baterya at mga problema sa pagcha-charge. Para na itong tunog ng Dyson na vacuum cleaner kaysa sa umaatungal na AMG V8 na makina. Dahil sa dagdag bigat, umabot ang bagong AMG sa halos 4,800 pounds kapantay ng bigat ng maraming full-size SUV. Tama na ang kalokohan dito. Talakayin natin ang 5 dahilan kung bakit hindi nabebenta ang bagong kotse, walang may pakialam at walang bumibili. Una, nawala ang pagkakakilanlan nito. Mahilig ang mga tagahanga ng AMG sa V8 o VLab 2 pero nang gawing 4 na lang ang silindro, nawala na ang may gusto nito. Yung mga dating naghahanap ng ganung kotse, biglang naramdaman na parang downgrade ito, parang nabawasan ng sweldo. Ganito ang naramdaman ng marami. At tiningnan nila ito at sinabi, ay hindi, siguro bibili na lang ako ng 2 o 3 taong gulang na bersyon. Nagsimulang bumagsak ang benta. Isa pang dahilan, masyado itong mabigat. Kapag pinag-uusapan natin ang bigat ng mga ito, halos 5,000 pounds kasing bigat na halos ng isang BMW X5 na may 40i naging katawa-tawa na talaga. Ang BMW M4 Competition, isa sa pinakamalapit itong karibal ay mas magaan, mabilis at kahanga-hanga. May isa rin silang magandang makina ang inline 6 at hindi sumuko ang BMW. Bakit kaya pinili ng Mercedes na gumawa ng maliit na 4-cylinder engine na walang humiling o may gusto? Pangatlo, parang peke ang karanasan sa pagmamaneho. Alam mo, sa V8 ramdam mo ang hatak, ramdam mo ang pagbuo ng torque, naririnig mo, nararamdaman mo ang ugong, ang chassis at ang panginginig. At yon ang tunay at authentic na karanasan sa pagmamaneho. Marami ang nagsasabi tungkol sa bagong bersyon, pati ako dahil na-drive ko na. Pakiramdam ko parang electric na ito, pero may turbo 4 pa rin na malakas ang power. May dagdag na electronic at electric na tulak, kaya medyo peke ang pakiramdam. Masyadong tinutulungan ang torque vectoring at hindi na authentic ang dating ng kotse. Pilit, pinwersa at masyadong digital, parang video game. Pang-apat na dahilan, komplikado masyado ang drivetrain. Ngayon, hindi ka na lang nag-aalala sa mga internal combustion drivetrains na may direct injection, turbocharging, at mga karaniwang problema ng maraming sasakyan na yon. Ngayon, magdadagdag ka ng isa pang layer. Nagdadagdag ka ng inverter, baterya, electric motor, at isa pang bahagi na maaring magdulot ng magastos at masakit sa bulsa ang pagkukumpuni sa hinaharap. Ako mismo ay may Ferrari 296 GTB at alam ko lahat dito. Ang usapan sa pagbaba ng halaga ay dulot ng diskusyon tungkol sa hybrid. Pabawas ng pabawas ang mga taong interesado sa mga hybrid dahil hindi pa napatutunayan ang teknolohiya ng baterya. Nagbabago na rin ang pagiging laos ng mismong teknolohiya ng baterya. Ibig sabihin, malamang na laos na ang karamihan ng baterya sa ilang taon. Dahil patuloy ang teknolohiya, saan mapupunta ang kotse na ito pagkatapos ng ilang taon? Parang mabilis ding malalaos ang AMG na may 4 na silindro. Kumusta naman ang gasto sa maintenance at pagpapalit ng baterya? Maaring umabot sa 20,000 hanggang 40,000 dolyar ang gasto sa pagpapalit ng baterya, lalo na sa malalaking baterya. Ang mga kotse na ganito ay maaring nasa 15, 20, 25,000 dolyar lang. Pero alam mo, 5, 6, 7, 8 taon mula ngayon, hindi natin alam kung anong mangyayari. Ang ika-5 dahilan ay tungkol sa unti-unting pagtaas ng presyo. Pag-usapan natin ito. Sa pagtaas ng 10 hanggang 15,000 dolyar sa loob lang ng 4 na maikling taon at binawasan pa ang bilang ng silindro na parang kalahating AMG lang o parang AMG-like, karamihan sa mga tao ay hindi sang-ayon doon. Ako rin, hindi ako sang-ayon doon. Ibig kong sabihin, kung naglabas sila ng mas pinabuting bersyon, kahit AMG pa, at posibleng may hybrid, ayos lang sana. Yung dating 4 na litro na twin-turbo V8 na 550 kabayo, lagyan ng konting elektrifikasyon, aabot ka na sa 800 kabayo, baka gumana yon. Pwede akong sumang-ayon, pero hindi dapat bawasan ng kalahati ang silindro tapos babawiin lang sa elektrifikasyon para maibalik ang dating lakas. Hindi ito maganda para sa karamihan.
At dagdag pa dyan, yung pagtaas ng gastos para makasabay sa bagong teknolohiya na yan, ibig sabihin wala talagang may pakialam, walang bumibili, at yan talaga ang malaking dahilan. Madalas, hindi nakukuha ng mga tao ang inaasahan nila. Mga tagahanga ng AMG ay mahilig sa magagandang kotse at gustong-gusto ang tunog at karanasang pandinig nito. Bakit sa tingin mo pinanatili ng BMW ang kanilang inline 6 at karamihan sa kanilang 3-liter turbocharged 6s sa M-Cars? Ibig sabihin, kinikilala rin ng BMW na may pangunahing grupo ng mga enthusiast na ayaw mong pakialaman. Sila ang nagpapanatiling buhay sa kumpanya. Oo, hindi man malaki ang benta, pero yan ang dahilan kaya pumapasok ang tao, yung mga halo cars ang nagdadala ng tao sa showroom. Pagkatapos mag-ikot, mapapansin nilang medyo mahal ang 100 at 20 grand, kaya kukunin nila ang 330. Ganun din dito. Kung wala kang premier na kotse, tulad ng may V8 na AMG na kotse, wala kang bagay na pangarapin ng mga mamimili at loyalista. Wala na silang pakialam. Kung lahat ng nasa showroom nila mula sa base na C300 hanggang sa C43 at C63 ay puro naka-base sa 2 litrong Turbo 4, ano ang nakakakilig doon? Wala. Walang may gusto, walang may pakialam. Ngayon, buti na lang, napansin ng AMG na hindi na binibili ng tao. Bumaba ng 1 katlo ang benta at halos walang may pakialam. Hindi lang ito tungkol sa kalikasan at ekonomiya o kung may pera ba ang mga tao o wala. Para ito sa mga kayang bumili pero ayaw bili ng kotse. Kaya tinitingnan ng AMG na sa loob ng 1 o 2 taon, babalik sila na may AMG na mas mukhang V8. Panahon lang ang makakapagsabi at ibabahagi namin ang mga kwentong yon pagdating ng panahon. Siguraduhing abangan ninyo. Kung naghahanap kayo ng second hand na Mercedes, narito ang listahan ko. Baka BMW naman ang iniisip mo. Oo, dyan mismo. Isa sa pinakamagagaling na kakumpetensya. Dyan ang mga sasakyan na pipiliin ko. Sana makita-kita ulit mga kaibigan. Magandang araw at paalam.